Alan Peter Cayetano, panawagan po sa iyo. Senador na kawatan, magdanakaw, putang ina mo, putang ina mo, putang ina mo. Ikaw yung senador kasama ng iyong mga alagad na mga kapwa senador, kongresista ng mga magdanakaw, putang ina, hindi kayo totoong tao. Bago ka pumapil dyan sa Senado, Alan Peter Cayetano, isipin mo muna kung meron kang mga, di ba? Isipin mo muna kung meron ka bang binitawang salita na tinupad mo, putang ina mo. Hindi mo nga tinupad yung 10,000, hayop ka. Putang ina mo. Yan ang dahilan kung bakit galit na galit sa iyo ang kapatid mo. Dahil kung tutuusin, hindi ka naman nanalo sa sunod na eleksyon, hinayupa ka, putang ina nyo. Kayo, kapit tuko kayo dyan sa Senado, mga putang ina nyo. Para kayong mga isda na, alam nyo yung isda na kapag binugaw mo, di ba? Hindi na mawarihan kung anong gagawin kasi wala na eh. Nabuking na kayo eh, mga putang ina nyo eh. Nagpapasasa na kayo sa pera ng bayan. Mga hayop kayo. Ano kaya mo patunayan, Peter Cayetano? Alan Peter Cayetano, para sa ito. Ano kaya mo patunayan? Sige nga. Wala kang nagagawa dyan sa Senado. Kundi nakaw dito, nakaw doon. Kasama yung mga amo ninyo, yung mga putang ina nyo eh. Kapal ang pamumukha ninyo. Kaya sa lahat ng mga vlogger dyan, ng mga loyalista, huwag nyo nang tirahin na malumanay itong mga putang inan to. Sa akin, Alan Peter Cayetano, atakihin ka sa puso, putang ina mo, araw-arawin kita, putang ina mo, kahayop ka. Mga matay na sana buong pamilya ninyo, putang ina nyo. Tagal nyo mga matay, putang ina nyo. Kapal pamumukha ninyo. Kami ba ang walang karapatang magalit? Magsunusunuran na lang kami, hayaan na lang namin, pikit mata na lang namin hanggang ubusin yung pundo ng Pilipinas. Mga putang ina nyo. Tandaan nyo mabuti ito kayong mga senador ha. Mula sa vice presidente, mga putang ina nyo lahat. Hindi tayo makakahon sa utang, hindi tayo lalong buwabaon ng Pilipinas sa utang dahil sa mga katulad nyo, mga putang ina nyo lahat kayo. Gawain nyo, ipapasa nyo. Ayaw nyo na matinong pamumuno. Gusto nyo palitan kasi ayaw nyo makulong. Ayaw nyo mawala sa pwesto. Kaya yung mga gawain nyo, pinipilit yung ipasa sa Bongbong Marcos. Tingin nyo mananahimik na lang kami, putang nyo, mga gago kayo. Alan Peter Cayetano, talagang matapang ka. Alisin natin pagiging senador mo. Pupuntahan kita sa lugar mo, walang pulis, walang ganun. Diba matapang ka? Yung Senado matapang ka eh. Pumapapil ka dahil attorney ka. Alin ba mas magaling? Si Lacson o ikaw? Putang ina mo. Paminsan-minsan nga, ang batas, kung kinakailangan, hindi mo kailangan gamitan ng batas. Di ba? Hindi yung puro batas na lang dahil putang inang batas na yan, binaboy nyo na. Kaya wala kayong karapatan para banggitin yung batas-batas ng putang in. Sabi nga nila, sometimes you must bend the law. Mababa lang pinag-aralan ko, pero napapa-English ako. Dahil sa mga putang ina mga ito, imbis yung English na baong ko, sapat-sapat lang, nailalabas ko tuloy dahil sa mga putang inan to. Diba? Sometimes you must bend the law. Tama naman talaga yun. Hindi yung puro batas na lang. Putang ina nyo. Sa batas kayo lagi nakabatay. Putang na hindi nyo nga sinusunod. Lalo ka na, Marcolita. Puro batas ang nalalaman mo. Bakit? Sinusunod nyo ba ang batas? Putang ina nyo. Mas gusto nyo pang iligtas yung tao na nasa dahig kaysa sa iligtas yung mga mamayan. Mga putang ina nyo. Kung dito nga sa Pilipinas, di nyo kayang pahiringan eh, di nyo kayang sentensyahan yung digong-digong na yan eh, di ba? Putang ng batas dito sa Pilipinas, binaboy nyo ng mga hayop kayo. Kakapal pamumukha ninyo. Tapos ngayon, magdadagdag kayo ng mga batas, magpapasa kayo ng batas. Sana panawagan po sa lahat ng mga kababayan natin, sana wag natin tingnan pag may tumakbong politiko sa susunod. Huwag natin tignan yung yung pinag-aralan ba o wala. Sana mamili naman tayo yung, di ba? Karapat dapat. Huwag tayong titingin doon kung marami na ba kasi ganun na panuntunan natin eh. Pagka naglagay tayo ng mga politiko dyan sa gobyerno, karamihan dyan, lahat naman yan tapos ang pinag-aralan, ang problema lang. Di ba?
Puro nakaw dito, nakaw doon. Dagdag ng batas, tayo rin na nahihirapan sila. Hindi sila nahihirapan dyan dahil hindi naman nila sinusunod. Kaya nilang baliin ang batas. Kaputang ina mga to, perwisyo kayo, mga senador kayo, mga hayop kayo, putang ina nyo. Ayaw nyo pumariyas, ayaw nyo magtrabaho na marangal. Di kayo marunong makontento sa sahod nyo, mga putang ina nyo lahat kayo. Walang ibang sisihin kung bakit marami namamatay ng dahil sa mga putang ina ninyo. Kayo ang dapat sisihin sa tuwing may lindol, hindi si Pangulong Bongbong Marcos sa sisihin nyo, kundi kayo mga putang ina nyo. Dahil kung matibay ang infrastruktura ginagawa ninyo, kung sinusunod nyo ang procedure ng paggawa ng mga project na yan, kahit anong lakas ng lindol, basta sagana sa bakal yan at talagang yan, nasunod talaga yung procedure niyan. Hindi basta-basta guguho yan. Kasi kayo, wala kayong awa sa kapwa ninyo, mga Pilipino. Dahil ang gusto nyo lang, magkamit ng limpak-limpak na salapi, mga putang ina nyo lahat kayo. Tapos patutuwa kami sa inyo, wala kami karapatang magalit. Putang ina nyo, mga niknik kayo, mga hayop kayo. Napakasama ng mga putang ina, mga laman ng utak ninyo, pati laman ng mga bitugan nyo, bulok-bulok na mga putang ina nyo. Mga hayop to, mga senador na to. Ayaw nyo na matinong pamumuno dyan sa Senado. Ayaw nyo kay Lacson. Ayaw nyo kay Soto. Ang gusto nyo si Marcolita, bakit? Sa tuwing bang may binabanggit dyan, ang kapwa senador, kapag nauungkat yung mga diskaya na yan, pag nauungkat yung mga project na yan, hindi ba halata na pinipigilan ni Marcolita? Kasi kayo mga hinayupa kayo, mga senador kayo, lahat kayo kasabwat dyan. Kaya yung mga gawain ninyo, ipinapasa nyo sa administrasyon. Ano yun? Kayo na tuloy ang nagiging malinis, mga putang ina nyo. Kayo na tuloy ang nagiging malinis sa mata ng tao dahil gusto nyong iligtas sa sarili nyo, mga hinayupa kayo, mga putang ina nyo lahat kayo. Kakapal pa bumukha nyo, Escudero. Aba, putang ina nyo, mahirap sa inyo, attorney kayo, ginagamit nyo sa amin ang mga kaalaman ninyo eh. Kawawa naman kami, ng mga mahihirap, ordinaryong tao, nagigising na maaga para magtrabaho. Diba? Malaking tulong sa amin sana kung yung tax na yan, walang bawas, walang kaltas, para sa pamilya namin. Minsan, nilalakad ko pa mula sa bahay papunta rito dahil gusto ko makatipid. Gusto ko mag-ulam na masarap, hindi ko magawa. Nagtitiis ako sa dilis, tuyo, daing, para lang makatipid, putang ina. Okay lang sana kung binabawasan kami ng tax, kung nakikita namin yung mga pinagmulan ng tax namin, maayos yung trabaho, maayos yung infrastruktura. Eh hindi. Putang ina nyo, sarili nyong bulsa napupunta. Mga hinayupa kayo, mga putang ina nyo lahat kayo. Tapos mananahimik na lang kami. Diba? Ako pinaglalaban ko yung karapatan namin bilang isang Pilipino, putang ina nyo. Tignan nyo naman kami, pansinin nyo naman kami, hindi yung putang inang yun, laman ng utak lagi ninyo, pera kung paano kumita, galaw rito, pera doon. Utang inang to, lalo na to si Sara Duterte. Diba? Nanghihingi ng budget para sa Office of the Vice President, putang inang to. Abay, bawal questionin, bawal daw magtanong. Dapat, wala rin makikialam dapat, abay, putang inang batas yan. Mga senador, kongresista, tandaan nyo mabuti, huwag kayo magdagdag ng batas, dagdag ng dagdag, putang ina kami nahihirapan, mga hayop kayo. Kagagawa nyo ng batas, baka isang araw, na bawal na uminom ng tubig, mga putang ina nyo, dahil ginawa nyo na ng batas, mga putang ina nyo lahat kayo. Diyan kayo magaling, dagdag kayo ng batas, putang ina nyo, hindi naman nyo sinusunod. Lahat, nahihirapan kami sa pagkuha ng mga requirements sa mga batas na pinapatupad ninyo, mga putang ina nyo. Yan ang dahilan kung bakit ang mga Pilipino naghihirap pero kayo nagpapasarap. Kayo itong gumagawa ng batas, hindi nyo sinusunod, binababoy nyo ang batas. Dahil alam ninyo na kaya nyo laruin ang batas, kaya nyo baluktutin ang tuwid. Mga bulok ang sistema ninyo, mga putang ina nyo, tapos meron tayong presidenteng matino. Pinipilit yung pabagsakin ng gobyerno. Wag na wag nyo bigyan ng dahilan si Pangulong Bongbong Marcos para magdeklara na martial law. Pag nagdeklara kayo mga senador, putang ina nyo, mawawala kayo sa Senado na yan. Putang ina nyo, pikit mata namin tatanggapin. Papasalamat.